Kapayapaan mga pamana, alam niyo ba mga bata, na bago pa man tayo narito sa mundo, ginawa ng Diyos ang mga bagay sa langit at sa lupa? Paano kaya ginawa ng Diyos ang araw, buwan, bituin, mga ibon at mga isda sa dagat? Gusto niyo bang malaman kung paano naging maayos at maganda ang lahat ng nilikha ng Diyos? Halina't samahan ninyo ako. Ang ating kwento sa araw na ito ay pinamagatang Ang Matalinong Paglikha ng Diyos. Ito ay mababasa mula sa Genesis chapter 1 verse 14 to 23. Alam niyo ba mga bata, pagkatapos likhain ng Diyos ang liwanag, langit, lupa at mga halaman, hindi pa tapos ang kanyang ginawa. Mayroon pa siyang mas magaganda at mas kamanghamanghang plano para sa mundo. At sinabi ng Diyos, magkaroon ng mga tanglaw sa langit. At agad-agad nagkaroon nga. Lumabas ang araw upang magbigay liwanag sa umaga. Lumitaw ang buwan upang magbigay liwanag sa gabi. At kumislap-kislap ang napakaraming bituin sa langit. Ginawa ito ng Diyos upang malaman ng mga tao kung kailan ang umaga at gabi, at kung kailan ang mga panahon at mga araw. Nang makita ito ng Diyos, nasiyahan siya. Lumipas ang gabi at sumapit ang umaga. Iyon ang ika-4 na araw. Pagkatapos, muli nagsalita ang Diyos. Magkaroon sa tubig ng maraming bagay na may buhay, at magkaroon din ng mga ibon sa himpapawid. Nilikha ng Diyos ang mga dambuhala sa dagat at lahat ng bagay na nabubuhay sa tubig. Gayun din ang lahat ng uri ng ibon. Nasiyahan ng Diyos na ito'y mamasdan. Pinagpala niya ang mga ito at sinabi, magpakarami ang lahat ng bagay na nabubuhay sa tubig at punuin ang karagatan. Magpakarami rin ng mga ibon at punuin ang daigdig. Lumipas ang gabi at sumapit ang umaga. Iyon ang ika-5 araw. At dito na nagtatapos ang ating kwento. At doon makikita ng mga bata na ang Diyos ay matalino at maayos magplano. Lahat ng kanyang nilikha ay may lugar, may oras at may layunin. Ang mga sumusunod ay ang mga aral na dapat nating matutuhan. Una, ang Diyos ay matalino at may kaayusan ng kanyang nilikha. Mga bata, sa kwento, nakita natin na hindi basta-basta gumawa ang Diyos. Inilagay niya ang araw sa umaga at ang buwan sa gabi at ang mga bituin sa langit. Ipinapakita nito na ang Diyos ay may kaayusan sa lahat ng bagay. Maaari din po tayong maging maayos at disiplinadong mga pamana. Halimbawa, kung naglaro ka ng laruan, mas masaya kapag inaayos mo ito pagkatapos gamitin. At hindi rin dapat tayo nagkakalat kung saan-saan. Ang bawat kalat ay itinatapon natin sa tamang lalagyan o basurahan. Ikalawa, bawat nilikha ng Diyos ay may gawain at layunin. Ang mga isda ay nasa tubig at ang mga ibon ay nasa himpapawid. Hindi sila naliligaw dahil alam nila kung saan sila nababagay. Alam niyo ba mga pamana, tayo rin ay may gawain at layunin. Bilang mga bata, sumunod tayo sa mga utos ng Diyos at sa mga magulang. Tumulong sa bahay, maging mabuti sa kapwa, at lagi tayong sumamba sa pagkakatipong pamana. Iyan ang ilan sa gawain mo bilang bata. Ikatlo, natutuwa ang Diyos kapag tayo ay sumusunod ng maayos. Masaya ang Diyos na makita niya ang kanyang nilikha. Natutuwa rin ang Diyos kapag tayo ay sumusunod at gumagawa ng mabuti. Halimbawa, kapag sumunod ka sa magulang mo, nagligpit ka ng gamit, o naging mabuti ka sa kaibigan, natutuwa ang Diyos sa iyo. Narito naman ang ating activities. Para sa ating activities, ito ay pinamagatang fish or bird. Panuto, makinig kayo ng mabuti. Sasabihin ko ang pangalan ng isang hayop. Kapag isda,
igagalaw ninyo ang inyong mga kamay pakaliwat pakanan na parang lumalangoy. Kapag ibon naman, igagalaw ninyo ang inyong mga braso pataas at pababa na parang lumilipad. Handa na ba kayo? Ibon. Isda. Agila. Bangus. Kalapati. Para naman sa ating ikalawang activity, ito ay pinamagatang Where They Belong. Ang mga materials na gagamitin natin ay bond paper, pencils, crayons sa colored pencils, at ruler. Panuto, hatiin ang bond paper sa dalawang bahagi. Ang taas para sa himpapawid at ang ibaba para sa tubig. Iguhit ang mga ibon sa langit tulad ng kalapati, agila o maya at lagyan ito ng araw at ulap. Iguhit naman ang mga isda sa tubig tulad ng bangus, tilapia o mas maliliit pa na isda at lagyan ito ng alon at halaman sa ilalim ng tubig. Kulayan ng masaya at malinaw ang buong drawing gamit ang crayons o colored pencils. Pagkatapos, ipakita ang natapos na gawa sa klase at ipaliwanag kung bakit ang ibon ay nasa langit at ang isda ay nasa tubig. Ang ating memory verse sa araw na ito ay mababasa sa Psalm chapter 104 verse 24, New International Version. How many are your works, Lord? In wisdom you made them all. Tandaan mga bata, ginawa ng Diyos ang lahat sa kaayusan at bawat isa ay may tamang gawain. Maraming salamat sa pakikinig mga bata. Hanggang sa muli, Miss Pa!